Sino kaya ito? Hanggang saan ba ang kapangyarihan ito? Ito po yung tinutukoy ngayon ng Department of Justice Secretary Boyeng Remulla na ang di umano'y mastermind sa missing sa Bungero ay maimpluwensyang tao. Ito na po yung nalaman na ng DOJ matapos makipag-ugnayan sila dun sa testigo na dating security ng arena kung saan ginagawa ang sabong noong 2020-2021 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Remulla, maraming matitinding sinabi ang testigo. Hindi lang yung pagtuturo na doon daw po ibinaon sa Taal Lake, paanan ng Taal Volcano, ang 32 o 34 na sabongero. Hindi lang yun ang sinabi. Kaya nga inaamin na ngayon ng DOJ na may malalaking tao o maimpluwensya ang mastermind. Sino kaya? Yan po ang tanong. Kaya abangan ang malalim na investigasyon ng NBI, Police, Coast Guard kasama na rin, at saka ang DOJ kasi ang Coast Guard ang sisisid o siyang gagamitin doon sa paghahanap sa Taal Lake. Malaking trabaho yan. Matindi po yan. Kasi doon itinuturo Doon daw itinapon noong 2021. Kawawa naman sila. Okay? Ngayon, ang tanong, totoo ba na mayroong pulis noong panahon ng Duterte administration ang mayroong kinalaman dito sa pagkawala ng missing o pagkawala nga po ng sabongero na tinatawag na 34 missing sabongeros. 34 sila Yan ang hindi natin alam. Pero ang sinasabi po ngayon ng pamuno ng PNP spokesperson General Gin Pajardo at mismong si PNP Chief General Nick Torre III, tutulong sila sa investigasyon at pananagutin nila kahit na sino. Kung may pulisman, retirado man ito o aktibo, mananagot kapag may ebidensya at nadiscover sila. Kahit pulis, mananagot. Delikado ho talaga. Hindi ho talaga palalampasin ni General Torre ito. Mananagot ang mga sangkot dito sa 34 missing sabongeros. Ang tindi niya, nakalimutan na ho, pero hindi ho basta-basta yan. Kasi yan isang malinaw na naman. Human rights violation na abuso na naman ang karapatang pantao ng mga sibilyang yan noong panahong yon. Kung yung magugunita, noong nakaraang administrasyon, on record naman, yung Pogo at Isabong napakalakas. Parehong sugal, napakalakas. Parehong inaproban kasi yan Parehong ginawan legal ang Isabong at saka po Pogo. Ang Pogo, napakalaki na naging problema kaya ipinatigil ng Marcos administration. Yung Sabong pinatigil yan pero ngayon po meron pa rin Pero yun po yung laganap na nangyayari ng mga panahong yun at malaking pera ang umiikot dito. Kaya yung sinasabi nga ni Secretary Remulla, ma-impluensya ang posibleng mastermind ang nasa likod ng 34 missing sabongeros. Ang lupit, So ano po yung masasabi dyan? Tayo may nagbabalita lang at sana ho ay katarungan. Justice for all victim at justice din dun po sa mga akusado na pwede namang walang ebidensya o kung ano man, kahit akusado, kahit suspect, kung sino man sila, mastermind sila, meron pa rin ho silang karapatan. Kaya ang ating sinasabi, justice for all. Okay? Akusado at saka biktima, dapat may katarungan. Okay? Nako, isang malaking hamon nga po talaga itong issue ng mga sabongero para dito sa ating PNP Chief General Nicolas Torre III. Pero, wag natin kakalimutan. Dating presidente na gawang isuko sa ICC. Ang pinakamakapangyarihang pastor sa buong Pilipinas na si Kibulok. Hando na po ngayon at nabubulok na po sa kulungan. Kaya po, 'di ba, tayo po ay makampante na ito pong mga nawawalang tao na ito ay kayang-kaya pong bigyan ng hustisya ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ni General Torre. 'Di ba? Hindi na po 'yan na isang malaking katanungan dahil po napatunayan na po ni General Torre na kayang-kaya po niyang sumunod sa inisyatibo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng hustisya ang lahat ng nangangailangan
ng hustisya. Ayan, kaya po, nako, ewan ko lang kung hanggang saan ang magagawa pong pagtatago, paglilihim, at conspiracy o pakikipagtulungan nito pong mga tao na involved dito po sa mga sabungero. Biruin nyo, merong makapangyarihan. Makapangyarihan. Ibig sabihin, kapag makapangyarihan, marami pong koneksyon at maraming pera. Merong female celeb. Ayan. Female celeb. At meron din pong politiko. Nako, kayang-kaya yan ni General Torre. Walang sinasanto yan, walang sinisino yan. Ngayon po, eto nga pong si alias Totoy, di ba, bigla na lang lumitaw at nagsabi ng kanyang mga nalalaman patungkol po dito sa mga sabungero. Actually, isa din po siya sa mga suspect. Pero, dahil nga daw po gusto niyang itama ang kanyang mga nagawang mali at siguro kasama na rin yung sinurot ng konsensya. Heto nga po at ngayon ay makikipagtulungan na po ito sa ating gobyerno para po maibigay ang hustisya na nararapat para po dito sa mga naulila ng mga sabungero. Ngayon po, meron ako ipapapanood sa inyong video. Ayan. Papapanood sa inyong video. Dito po sa video na ito, medyo po ito medyo alam niyo yung controversial itong video na ito. At ito po yung nangyari sa Senado. Panoorin po ninyo. Nadawit na naman si Atong Ang sa kaso ng mga nawawalang sabungero matapos pangalanan ng testigo ang ilan niyang tauhan na siyang dumukot umano sa ilang biktima. Pinabulaan na naman ito ni Atong Ang at may sarili pa siyang revelasyon sa Senate hearing. Nagbabalik si Gary De Leon. Nadiin na naman si Atong Ang sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado sa kaso ng mga nawawalan sabungero. So, dyan po, sa video na yan, hindi ko na lang po hinabaan kasi po medyo hindi po maganda yung mga sinasabi. Dyan po sa balita na yan, na ang nagbabalita ay si Julius Babaw. Meron pong meron pong mga parte dyan na medyo hindi po magandang pakinggan at bawal po dito na sabihin. Ngayon, nabanggit po kasi dyan na si Atong Ang po ang tinuturo nung mga tao po na dati na po mga kinuha. Ayan, mga dating kinuha at ito po ay nakasurvive. Nakasurvive po sila. Ngayon, sinabi po dyan sa balita na yan na ang mga nag-utos daw po dito sa kanilang nangyari sa kanila, pagkuha sa kanila, walang iba kung hindi po etong si Atong Ang. At meron pong tauhan etong si Atong Ang na nung nabanggit po yung pangalan ay kasama doon po sa 6 na gwardiya na kinasuhan po patungkol po dito sa mga sabungero. So, eto pong tao na ito, naranasan niya na mawala. At buti na lang, nakabalik pa. So, di ba, tayong lahat nagtatanong tayo, sino nga kaya ang mastermind? Sabi ni alias Totoy, makapangyarihan. Sabi ni alias Totoy, merong female celeb. Sabi ni alias Totoy, meron ding politiko. At nako, marami po ang mga taga-PNP na sinasangkot. At yung iba po ngayon ay aktibo pa rin po na nasa PNP. Kaya nga po ang NAPOLCOM ay mag-iimbestiga na patungkol dito at tingin ko malaki-laking trabaho ang gagawin dito ni General Torre. Dahil nga po kailangan niyang linisin ang PNP simula po sa pinakaugat na naitanim ni Digong sa PNP. Kasi po, alam niyo sa totoo lang, hindi naman po magpapatuloy ang isabong kung walang Digong. Actually, ito nga si Digong, noong mga panahon na nagkakaroon na po ng kaguluhan, nagkakaroon na po ng mga pagkawala,
abay ayaw pa rin po ni Digong ito na ihinto. Dahil nga po nangihinayang sa kita. Si Digong po ay hindi nangihinayang sa buhay. Mas pinanghihinayangan po niya ang pera na kikitain ng gobyerno. Importante kay Digong ay ang kita at hindi po importante ang mga sabungero. Wala siyang pake dyan. Kasi nga, syempre, ang kailangan niya ay kita. Ang kailangan niya ay pera. So, yung sasabihin ng ating mga kababayan, lalo ng mga bobong DDFs, DD shit, na si Digong daw po ay mabait, matulungin, mabuting presidente, parang hindi po totoo yan. Kasi, kung talagang si Digong ay matino, mabait na presidente, may puso para sa masang Pilipino, bakit ayaw niyang ihinto itong isabong na ang mga biktima po ay ang ating mga kababayan na mahihirap. Na ang nangyayari, gumagawa ng krimen para po merong ipangsugal. Diba? Kaya talagang ito po ay isang issue na talagang si Digong, nung panahon ng kanyang panunungkulan, puro kasamaan po ang dinala dito sa ating bansa. Ngayon, eto, baka sabihin nyo, walang patunay diyan na si Digong ayaw pa pong tigilan itong isabong na ito na napakadelikado na at ang dami na pong nawawala at ang dami na pong mga napeperwisyong buhay. Ayaw pa po talaga niyang ihinto at ito po yung video. Panoorin po. O pagkor, hindi ka ordinaryong empleyado. Sa simula ng hearing, naging mainit din ang sagutan ni na Senator Bato at PAGCOR Chair Andrea Domingo. Ayaw kasing suspindin ng PAGCOR ang isabong franchise dahil wala pa raw approval ni Pangulong Duterte. Matatandaan itong Lunes lang, mismong kay Senator Bato na raw nagbigay ng go signal ang presidente. O ako ngayon ang sinungaling. Hindi Na akong kausap mismo ni Presidente na sinabihan ko niya, sige. Ako ngayon ang sinungaling. Hindi ko po alam kung ano nangyari sa Okay. inyo. Nagpinding din ang tenga ni Bato nang sabihin ng PAGCOR official na mga pulis ang may responsibilidad sa pagkawala ng ilang sabungero. Sino Repasin na ba? investigat manghuhuli? Kami po? Hindi nga kayo naguhuli, but you are the one regulating. Paano sila makapag-operate kung wala silang license to operate galing sa inyo? Kayo ang nagsusigay. Nilinaw naman ng PAGCOR na hindi nila ayaw suspindi ng franchise. Gusto lang daw nilang makasiguro, lalo't bilyon-bilyon pisong kita ang mawawala oras na tumigil ito. Pag po sinabi sa amin ni Presidente, sige, at least po meron kami proteksyon. Pag sinabi lang, kahit verbal lang, suspende mo, isuspende po namin. Diba? Kita nyo? Eto pa mismong si Digong ang hindi po inaaksyonan etong nangyayari sa isabong. Alam nyo ba, nakababanat lahat si Digong. Hindi po niya ito pinatigil. Alam nyo ba kung sino nagpahinto nito? Si PBBM pa. Si PBBM pa po ang nagpahinto nitong isabong. At hindi po, eto, take note, hindi po nanghihinayang si PBBM sa bilyong-bilyon na kikitain ng gobyerno dito po sa isabong. Buhay na po nakataya dyan. Hindi man mga nawawala, hindi man mga nagugurgur, pero yung pong mga Pilipino, mga kababayan natin, na laging nagpupunta doon sa ganoong lugar, tumataya, tapos ay nagiging gumon. Nako. Diba? Nagiging addictus. Napakapangit po para po sa ating mga kababayan yan. Ang isa pong matinong ama ng bayan, hindi po hahayaan na malulong sa mga masasamang gawain ang kanyang mga anak. Si Digong, panahon ng kanyang panunungkulan, walang ibang sagot sa paghihirap ng bansa, kundi ang mga illegal, kung hindi ang mga masasama. Pogo. Illegal na nga yan sa mga Tsekwa. Bawal na nga yan sa mga Tsekwa. Ano ginawa ni Digong? Binuksan ang ating bansa para po dito sa Pogo.
Ano nangyari? Napakaraming katarantaduan na nangyari sa Pogo. Napakarami po. Napakarami ring korupsyon na nangyari. Kaya nga 'di ba etong si Harry Roque hanggang ngayon nagtatago. Hanggang ngayon ayaw umuwi dito dahil sangkot siya sa mga nangyayaring kabulastugan sa Pogo. Ang pinakamatindi diyan, nagkaroon pa tayo ng Chekwa na mayor. Biruin mo sa nakakita no, napakalaki nung building doon sa likod ng Bambantarlac na munisipyo. Panahon ni Digong, wala man lang nakapansin na merong ganong kalaking establishmento o building doon sa lugar na yon. Diba? Tapos pangalawa, etong mga online games na ito, etong mga isabong na ito. Sabi ni Digong, malaki kikitain sa Pogo. Pati daw dito po sa sa mga sugal na ito, malaki din daw ang kikitain ng gobyerno. Pero ano po nangyari? Ano nangyari? Kapalit ng malaking kita ng gobyerno, napakarami po ang nalulong sa sugal. Na napakasama po ng mga krimen na kadikit nito. Hindi na lang natin iisa-isahin. Pero ang isa sa pinakamalaki na problema po, naging problema dito sa isabong na ito, ay eto pong mga sabungero. Bukod pa dyan. Di ba? Nauna na Pogo. Tapos sabong. Napakarami din po na mga illegal alien na nakapasok dito sa atin nung panahon ng panunungkulan ni Digong. Napakarami. At karamihan po sa mga pumasok dito, abay mga scammer, mga wanted sa iba't ibang bansa, mga nagma-money laundering, mga gumagawa ng fraud, gumagawa ng scam, Japan, sa China, mga Cambodian, mga iba't ibang lahi. Pumasok po dito sa atin, naging pugad po tayo. Pugad tayo, naging taga-kupkup po tayo ng mga wanted sa ibang bansa. Diba? Kasi yan ang ni Digong. Foreign policy niya siguro yan. Papasukin natin para kumita tayo dyan sa mga yan. Pero nangyari, diba? Kahit mga Pilipino, tinatabla nila. Diba? Kaya po wala pong matinong tatay na papapasukin ng Pogo dito, papapasukin ng isabong, papapasukin ng mga illegal, yung mga scammer, mga fraudster, dito sa ating bansa, kung mahal tayo ni Digong. Diba? Hindi po mga illegal na gawain o mga sugal ang sagot para mabuhay tayong mga Pilipino. Hindi po. Hindi po yan ang turo sa atin ng ating mga magulang. Hindi po yan ang turo sa atin ng mga eskwelahan. Pero yun ang ginawa ni Digong. Puro illegal, puro sugal ang pinapasok niya. Yan ba yung matino? Yan ba yung mabait? Di ba nga ang kanyang economic advisor, Chekwa. Tapos, ngayon, ako hindi ko naman sa minamaliit ang kakayahan ni Atong Ang. Nagawa niyang gawing, yung mayaman talaga ang kanyang sarili. Bilyonaryo ang kanyang sarili. Dahil po sa kanyang mga malalaking negosyo. Pero, diba, biruin niyo po, si Digong, humingi ng tulong kay Atong Ang. Ano ba si Atong Ang? Diba, siya po ay isang kilalang gambling lord dito sa ating bansa. Ngayon, ginawa niyang advisor. Panoorin niyo po itong video. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na humingi siya ng tulong sa gambling consultant na si Charlie Atong Ang para linisin ang hanay ng Philippine Charity Sweepstakes Office.
Ito si Atong, I was hearing, pinawag niya. Tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, hintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong Ang. Sinabi ni Pangulong Duterte bago siya umalis patungong India kahapon. Kasabay ito ng pagdinig ng Senado kaugnay sa mga kontrobersya sa PCSO, kung saan humarap si Ang. Giit ni Ang, binastos umano siya ni na PCSO General Manager Alexander Balutan at dating Chair Jorge Corpus nang makipagpulong siya noong taong 2016. Ang pakay pa naman daw niya ang nasabing pagtulong sana sa ahensya. Pero taliwas dyan, una namang giniit ni Balutan na nag-alok umano negosyante ng 200 milyong piso para payagan siyang makapag-operate ng small town lottery sa bansa, bagay na tinatanggi ni Ang. Oh, hindi po yan AI Yan mismo, galing mismo sa bunganga ni Digong na talagang humingi siya ng tulong kay Atong Ang. Walang masama doon. Walang masama. Pero, alam natin na si Atong Ang po ay isang gambling lord. At isa po itong negosyante. Diba? Siyempre, ano ang gagawin niyan? Siyempre, puro papabor sa kanya. Puro papabor sa mga gagawin niya. Ay katulad nga niyan, nabanggit diyan si Alexander Balutan. Na meron daw pong inoffer itong si Atong Ang na 200M para makapag-operate ng loteng ba yun? Di ba? Hindi po talaga ito nakakabigla Siyempre Atong Ang yan. Gagawin niya ng lahat para kumita at siyempre nga po, di ba? Gambling lord nga para lang din yan doon kay Michael Yang. Chekwa, kinuha mong economic advisor. Siyempre, ang gagawin niyan, puro pabor sa Chekwa. Nakapasok ang Pogo. Nagkaroon tayo ng mayor ng Bamban na Chekwa. Diba? So, ganun din ang maaaring mangyari dito kay Atong Ang. Maaaring hindi man yan ang gawin ni Atong Ang, pero merong mga magpapayo na mga nasa paligid ni Atong Ang para samantalahin ng pagkakataon ng kanyang paghingi ng tulong o yung paghingi ng tulong ni Digong. Diba? Kaya mga maling desisyon po yan. Pwede ka namang humingi ng tulong sa isang, di ba? Like, let's say, abogado, alam ang batas, alam kung ano ang tama, alam kung ano ang nararapat sa mga Pilipino at sa mga kababayan natin. PCSO, hingi ka ng tulong sa isang gambling lord para maayos ang PCSO. Paano mangyayaring maayos ng isang wala naman sa organisasyon ang PCSO, 'di ba? Kung ang nandiyan ay mga kumbaga nakabaon na sa lupa ang kanilang mga paa sa korupsyon. Hindi na maihakbang ang paa sa sobrang lalim ng korupsyon. Tapos dadagdagan mo pa ng problema. 'Di ba? Alam nyo, wala akong anything against kay Atong Ang. Alam natin yan na yan matulungin, maraming natulungan talaga yan. Pero, mali ang mga desisyon ni Digong sa kanyang mga ginagawa noong siya ang presidente. Kaya po, nagkandaletse-letse at napakaraming problema ang kinakaharap ni PBBM nung siya na ang naupo sa Malacanang. Hanggang ngayon, problema pa rin ni PBBM ang iniwan na problema ni Digong. Hindi naman nakatulong ang Pogo, hindi naman nakatulong ang Isabong. Baon na baon nga tayo sa utang. 7 trillion ang dinagdag ni Digong sa utang ng ating bansa. So, saang banda nakatulong doon ang Pogo at ang Isabong na ayaw isara ni Digong? Yun ang tinanong. Bakit ba ayaw mong isara yan, Digong? Nung ikaw ang presidente, bakit si PBBM pa ang nagpasara ng Isabong at dineklarang ito'y isang illegal? Biruin nyo dineklarang illegal ng ating Pangulong Bongbong Marcos yan. Pero bakit hindi nakita ni Digong
na illegal itong isabong nito? Diyan na tayo magtatanong. Diyan na tayo talaga magtataka. Bakit ganyan ang naging pag-iisip ni Digong noong siya ang presidente? Ano yun? Ganid sa pera? Ganid sa kapangyarihan? Nako. Kung makikita nyo lamang po ang mga extraordinary intelligence funds at confidential funds ni Digong. Naku po, Sus Mariosep. Talagang sabi ko nga, mababaon talaga tayo sa utang. At maraming pambayad ng abogado si Digong. Ayun na ang humusga. Kaya po dito sa issue kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto na nasasangkot po at nababanggit, na i-speculate, nako, sana nga po talaga ay laliman ng ating General Torre ang pag-iimbestiga dito po sa mga sabungero. Dahil po, ayon kay Atong Ang mismo, meron pong mga nagtutulong-tulong para po siya ay madiin dito sa mga sabungero na ito. Meron daw po nagtutulong-tulong. Nabanggit niya yan, 6 na tao nagtutulong-tulong para po si Atong Ang madiin. Ngayon, dito po sa female celeb, nako, sana nga hindi ito si Gretchen Barreto. Dahil po, yan din po ang iniisip ng ating mga netizen. Yan din po ang sinasabi sa mga comment section. Sana nga po hindi si Gretchen Barreto. Kasi, di ba, nakita naman natin kung gaano kaganda at the age of 55. 55 na yata to si Gretchen Barreto. Naku, malaanghel ang kanyang mukha. Parang imposible po na siya yung female celeb. Sana nga po talaga ay lumabas ang katotohanan, mapagbayad kung sino talaga ang mga nag-utos dito patungkol sa mga sabungero at mabigyan po ng hustisya ang kanilang ang nangyari sa kanila. 'Di ba? Sana General Torre, bigyan mo ng hustisya 'to. Sana po PBBM, wag niyong sukuan ito at mas lalo pang paigtingin ang paglaban sa kriminalidad at pagbibigay po ng hustisya para sa mga naghahanap ng hustisya dito sa ating bansa. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Nako, lumayo po kayo sa mga iligal at sa mga sugal. Wala pong idudulot yan na mabuti sa buhay ng isang tao. So, yun lamang po. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.